up, Round 7, Day 2, pangalawang laban ng gabi. Dito pa rin, San Juan Gym, San Juan City. Shoutouts nga pala sa pinsan ko, Mark Yuso na dyan. Shoutout sa buong Flip Top staff, sa lahat ng MCs na bubuo na liga, lahat ng supportan tunay, online o live. At syempre lahat ng kasama natin dito mula kahapon at kasama natin ngayong gabi at mga kasama natin mula hanggang 2017. Flip Top, magingay para sa parating na laban, oh. Whipcaps.com, search nyo lang, Google nyo. Sa kanan ko, mula Las Piñas at representing Malabon, magingay para ay Lip Cram. Sikat ako sa aking kokote na di madali magwagi at makamtan ng pagpupunyagi. Pero hindi pa rin tumigil sa pagbabaka sakali, hanggang ang pangalan magmarga at bumaka sa kalye. Bunga ng aking biniyahe, kakarampot na mamiso na inipon upang mahubog ang tunay na respeto. Mangilan-ngilan man sa akin ayos na to, hindi ako titigil lumikha ng awit pagkat nandiyan kayo. Ikram nga pala, binabati ko nga pala yung 8 Balls Clothing, Sir Chico, Arnold Clothing, Kayamo, tsaka Unique Clothing, tsaka Tropang Bilyaran. Tsaka shoutout sa problema ko, puki ng ina mo. Sa kaliwa naman, mula Iligan City pa, pero representing Cebu rin, magingay para kay Marshall Bonifacio. Iligan sa no, Bisayang dako, Bisayang dako, kabalo ka na ba ako skin sako? Iligano ni Sano, Bisayang dako, Bisayang dako, kabalo ka na ba ako skin sako? Iligano ni Sano, Bisayang dako, Bisayang dako, kabalo ka na ba ako skin sako? Iligano ni Sano, Bisayang dako, Bisayang dako, kabalo ka na ba ako skin sako? Yo, shout out sa Dimukaya 063, Rapolo, All Is Well, Il, sa mga Bilamila Boys, Squashy Bushi, tsaka sa mga kasabang ko sa trabaho sa leadership team, at tsaka kay Ima. Hindi na sila nag-coin toss. Game daw si Lip Cram na mauna si Marshall Bonifacio. Round 7, Day 2, pangalawang laban. Unang banat, pakinggan natin, Marshall Bonifacio. Game! Yung ahon! Medyo matagal na kaabot. Napabagal ang usad parang higad. Pero nagpatuloy sa karera. Di tumigil, walang pit stop. Malupit ba ako? Yan ang tanong. Ako'y nagmistulang GM ng Nuggets sa Flip Top. Nagbigay ako ng malupit na sagot. Ngayon nakakuha ako ng big shot. So what's up, Lip Cram? Andito tayo sa highest level. Ikaw na yung mainit na apoy. Ako yung firebender. Hindi kita in-underestimate. Pero I remembered na peke ka palalip, Kylie Jenner. Makikipagsabayan doon si Lip sa ahon, di ko maiwasang mapatawa. Kung iisipin nyo na lip sync, kaya lubog ka na bata. Ang punchlines parang far side, yun ang dapat maalala. Pag pinakain kita ng sandamukal, paniguradong tataba ka. Andito ka sa laro para patayin. Huwag nang magpumilit, bitch, kahit anong gawin para palakasin. Crips pa rin ang mega crips. Malupit daw kasi si Lip Cram. Para sa akin yun ay silly shit. Si Angelina Jolie lang ang maiisip ko pag sinabing sexy lip. Sexy lip. Kasi sa akin ka pa ay tinapat. Kangkong ka na, Brad. Ang tryouts mo sikreto. Ganon kakawak. Kwalifikasyon mo para sa liga. Tang inaalubog. Pasikreto kang pinasok, bitch. Ginahasa ng tulog. Pero malaki na daw improvement niya mula sa nakalipas na taon. Mula day 3 na puntang dito. Well, improvement na nga yun. Pero hindi ikaw o material mo ang dahilan kung ba't nandito ka ngayon. Magpasalamat ka sa akin. Ako ang pangunahing rason. Dahil material ko ibang klase. Ikaw ay nasa trouble, Lip. Basta kakakilabot na to sa mga napanood mo na horror scene. Nagtiteken si Enigma at gustong magpakita ng combo hits ni Marshall at ikaw ang napili niyang Moko Jin. Kaya tangina mo, fuck you. Ako ay dapat katakutan. Isa ka sa mga MCing dala sa liga ay puro lamang kagaguhan. Na bad trip ang presidente at gusto niya at bad trip ang presidente at batas militar lang daw ang kasagutan. Sakto't may batas na dito, inilabas niya na ako dahil Marshall na lang ang kulang. Yo! Moko Jin, utang ina mo. Hindi mo matatanong yung panalo, gago, Jin bulag ako. At saka nag-i-English ka na naman. Masyado kang pabibo. Ano ba problema mo? Wala namang EOP dito.
Tapos sabi na ito, lubog na daw ako. Hindi na bago yon. Sanay na ako gago bahain sa Malabon. Game, out 7? Ikaw pala si Marshall. Punyeta ka? Sang lupalop ka ba nang galing? Halos namuti yung buhok ko kakahanap ng info sa'yo. Pahirap ka sa akin. Pero yung una kong napuna yung salita mo na Taglish, buwisit ka. Kung ganyan lang pala gagawin mo, dapat nilabanan mo ako sa conference na English na. Kasi alam ko magi-English ka tapos yung kalahati Tagalog, anong kala mo maganda? Balita ko call center ka daw. Tarantado, walang Taglish na kumpanya. Taglish ka magsalita tapos sasabihin mo sa amin call center ka? Paano ka sumagot ng tawag, ha? Hello, this is Marshall of Flip Top. Kumain ka na? Ganon. Peste ka! Yung estilo mo, kay Sakatip sinagmula. Kaya kung sasabihin mo sa amin na iba ka, ang kapal ng yung muka. Hinaluan ng banyagang salita, kaya lumansa na yung dura. Isa yung patunay na hindi nyo kayang mahalin yung wika sa sarili nyong bansa. Tangina mo, umi-English, kala mo kung sinong matalino para masabi daw na malalim daw ito. Kung ganyan lang pala gagawin mo, dapat nag-English ka na lamang ng buo. Dahil kapag ako nagmalalim sa wika ng Tagalog, internal organ mo yung dudugo. Kasi yung estilo mo na malasaka tipsy di, hindi bagay parang nag-jogger pants si ACE. Bakit ka nga ba na parito para sa liga sumampa? Baka nakakalimutan mo lahat ng dumayo dito, hindi in-approach ng maganda. Ikaw daw yung pambato ng iligan. Tangina mo, wag ako. Ang pungay ng mata mo, mukha kang pangdamo. Hindi ako namuhunan para magpasapaw lang sa'yo. Hindi nga ako kinilabutan kahit yung presidente nagbaba ng martial law. Martial law, hindi mo alam yun, pangalan mo yun. Bang martial law. Masyado kang madikit sa presidente kaya feeling mo ang hard mo. Lahat kami rito may komento sa'yo. Gusto mo bang marinig yung side ko? Kapag ikaw kasi yung bumabattle, para ka may sariling mundo, nakakatawa ka. Tapos kung ano-ano pa yung sinasabi mo, medyo guloid ka ba? Masyado kang lalim-laliman kaya nagmumukha ka lang hangal. Hindi ko tuloy makalimutan yung linya mo kay Jamal. Sabi niya, nag-addict na daw si Captain Philip, kaya sumakay na ng spaceship. Spaceship? Anong klaseng isda yun? Yan ba yung sinasabi mo na yung galing mo pang ahon? Tangina, mukhang nakasanayan mo na yata na managinip ng gising. Kahit 10 ulit kang bumatel sa ahon, barok pang gubat ka pa rin. At real shit, ang pangit mo sa malapitan. Kung ganyan yung magiging mukha ko, habang buhay ko pagsisisihan. Time! Alam mo ba na, Marshall? Yo. Sumali ka ng bahay, Katay. Kasama ang mga kapangkat. Sa beach, siya ay nag-rap ng mga walang saysay na satsat. Kahit i-anagram ang salitang Katay para ikaw makaakyat, ang panalo, di manakaw sa bahay kaya bigla kang nalaglag. Si William Troma unang kalaban sa turna. Ang video daw worth repeating. Nalagpasan niya daw yung Troma. Stress debriefing. Tapos nakalaban niya rin si Damsa. Yung sa akin naging waki. May boksingero sa bahay, Katay. Ang akala ko si Rocky. Pero natalo niya daw si G-Clown. Ang saya-saya, bro. Pero natameme pagdating kay Smaglas ang tangang to. Nanalo kay G-Clown, natalo kay Smaglas, isa lang ang napatunayan ko. Ganun talaga, pag peke ka, peke lang din ang kaya mo. Paano ko nasabing peke siya? Tingnan nyo naman, malaluni ang asta. Mula sa bigote, forma at galaw, pero di niya kayang gayahin mga obra at kanta. Nabilog ka't naisilid sa bulsa ng mga taong nagsabing may hawig ka sa kanya. Tao ang idolo mong luni, ikaw naging luni na barya. Tapos ginagaya niya din si Ron. Kasi makastik figas tong si Brad. Di na ako magugulat, baka mag-cross-restot kumanta sa kagustuhang maging sikat. Di ka magiging sila. Wala kang sick na skill ngayon. Ikay kill kung gusto mo maging stick figas, pare. Be like Bill. Mismong pustiso mo na sa'yo magbubuko. Pati ngiti mo, peke, kahit sabihing totoo. Ngayon alam nyo na anong pinupunto ko. Sa sobrang peke ng pusing to, sa Thailand to na buo.
Peke! Peke! Ipokrito! Peke! Ipokrito! Dapat na magdusa. Sa iyong mga kagaguhan, ako ang napiling magparusa. Talo ka sa bahay katay at yon walang duda. Dahil mga tulad mong peke at ipokrito na nanalo lang sa bahay ni kuya. Pero ang magiging peke niya, dahil lang din sa kapansanan ng tinitiis niya. Di ba 3GS ka? Yan yung kapansanan mo, 3GS ka. Tayo para nagkabay ka lang. Yo! Trivia muna tayo. Di ba payat ka dati? Pare, ano nangyari? Idol mo na rin si Badang, hindi ka na rin tumatae. Ang laki na ng pinagbago ng imahe mo dati. Epektibo din pala yung kilusan ni Duterte. Kasi dati tong adik sa droga, araw-gabi, walang palya. Nabenta niya na lahat ng gamit niya, ultimo, okrahan niya. Ni hindi rin nakaligtas yung konting ipon sa alkansya. Huling drug test na ito, ang taas ng score, kaya pinag-board exam pa siya. Pero nagbago ka na daw, yan ang sabi nila. Kaso wala ka ng pera, kaya dumayo ka na. Nananawa ka na ba sa buhay na palaging nga? Yung tipong kuko na lang tanghalian mo, may kahati ka pa. Pero nakakapagtaka. Mukhang nananaba ka, Dudong. Wala ka nang makain, di ba? Mukhang hiyang ka sa gutom. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Masyado kang mabars. English ka ng English, ang dami mong hanash. May nalalaman ka pang multi-multi, meta-metaphor, wala ka nang pambiling bigas. Naparito ka lang naman para takasan yung iyong nagawang kasalanan. Pero yung adik na katulad mo, wala nang takas sa banta ng kamatayan. Kapag dito ka inabutan ni Digong, magkakaroon ka ng maraming kapangalan. Pustahan, 1 linggo lang, ikaw na rin si Wag Tularan. Wow, na rin si Wag Tularan. Fuck, Yo! Sa lakas ng mga impact, ng mga beach slap, di man lang naka-hit back, talk up. Kinailangan ko lang ay 2 rounds para tapusin. Dahil mismatch to at makikitang lamon to paglabas sa flip top para lang tic-tacs to, Brad. Napatay ka't na X after 2 rounds. Tic-tac to tag. Woo! Nag-rap daw sa Showtime itong si Punggok. Ang rap ko din pang Showtime sa dami ng suntok. Lumabas ka sa TV kahit sobrang wak ng iyong lines. Hindi 80s Lakers ang usapan pag sinabing di ka worthy sa Showtime. Mediocre na MC. Etong middle finger tang ina mo. Ang level ay pang chickser. Paano magiging winner ay mahina to. I've been there sa impyerno at pang killer kalupitan ko. Mas nakakakilabot pa ang mga linya ko sa multo ni Hitler sa sinagog. Yo Enigma, alam ko sa pagpili ng MC, nag-iisip ka ng mabuti. Mga skills tinitingnan. Detalyado ang pagsuri. Di ko kinikwestiyonan yung desisyon. Pero man, sorry, lahat ng MC kinuha mo bago ako pagmumukain kong Sam Bowie. Kagaya nito, makakatikim to ng suntok sa aking pagsugod. Aral lang ang pwede mong mapulot, hindi ang pustiso mo pag nahulog. Ang sabi-sabi mo maluktot, kapag maiksi na daw ang kumot. Tangina, pinalupit ko ang sulat ko habang kayo ay natutulog. Lakas niyong maghari-harian, mga suot naman ay tiara. Lakas niyong maghari-harian, mga suot naman ay tiara. Panahon na para tumigil, panahon na para pumara. Kung tingin mo malakas ka, mali ang iyong inaakala. Wala kang power lips sa pabigatan ng bara. Pag ikaw nagsalita, puro na lang kalat habang para ka nasaksak when I speak. Oo, maaring walang dugo ang dumanak. Sa battle walang leaking lip, hindi si Pat Stay ang bumabanat. Pero ang pagkatarak ako sa puso, laho sa utak, kaya sigurado ang pahamak. Matagal ko nang pinag-aralan to, dapat na malaman mo na hindi ka pader sa daanan. Baitang ka sa hagdanan ko. Darating din ang araw bro, si Enigma pasasalamatan mo na sa aking pag-angat, isa ka sa mga natapakan ko. Yo, pasensya na kayo kung nag-choke ako ha. Dami nang dinadamdam. Yo, di ba engineering? Sorry. Di ba engineering ka? Yung kurso mo maganda. Pero ibang klase rin galawan nito kapag yung nakuha maganda.
Paglakas tama, tamang gawa ng plano, sukat na sukat, bawat hilat siya. Malaman-laman ko yung itatayo niya lang pala, bahay ng gagamba. Ang malupit pa doon, naka-tiles pa. Ngayon ko lang nalaman na ang pangit mo pala sa malapitan. Uulitin ko, kung ganyan yung mukha ko, habang buhay ko pagsisisihan. Oo, may mga pangit na nilikha yung Diyos, pero ikaw, ubod ka. Abay, cheekbone pala yan. Kala ko tuhod na. Tignan nyo naman yung mukha na ito ni Gago, masyadong makanto, bugbog sarado. Mukhang retiradong sparring partner ni Onyok Velasco. Tas yung ganyang pagmumuka, mahirap bagayan ng get up. Kapangitan mo, lilitaw kahit tapalan ng makeup. Nung dyan ako kumuha ng anggulo, ang hirap i-set up. Pero itong hayop na to, mayabang to kung umasta. Porket si Zack nakalaban niya. Oo, masarap sa pakiramdam na may makalabang alamat, pero hindi yun dahilan para umasta kang sikat. Sa pagkakataon na to, wag mo kong yayabangan na nakalaban mo si Zack. Baka nakakalimot ka, tangina mo, nakaharap ko rin si Smag. Kaso nga lang yung pinagkaiba natin, ako ay nagsikap. Hindi po naging madali yung tinawid ko na hirap. Dumaan ako kay Trauma, Damsa, G-Clown hanggang si Smag na bumungad. Eh ikaw, kaya mo lang nakalaban si Zack, dinaan nyo sa pera at pakiusap. Totoo naman, di ba? Tinapalan mo lang ng pera si Zack, kaya napilit mo. Daig mo pa ribisco sa sarap ng piling mo. Pinagkombi yung talent fee, pati yung konting perang inipit mo. Bravo, nakakahiya, Hansel lang nabili ng TF mo. Round 7. Day 2. Lip Cram vs. Marshall Bonifacio. Mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, 5-0 para kay Marshall Bonifacio. Shoutout kay Lip Cram. Shoutout sa Lip Cram. Yo, maraming salamat pala kay Sir Arik. Pasensya na kayo. Pinuntahan ko lang talaga yung laban na to kasi alam ko naganda yung kalaban ko. DJ Power nga pala, binoto ko all 3 rounds si Marshall. Mas natripan ko yung laro niya ng mga angles, mas maraming suntok na tumatak. Yo, J. King, all 3 rounds binigay ko kay Marshall. Kasi kitang-kita naman parang hindi nakapaghanda talaga si Lip. Tapos panay pa Istanbul niya, kaya all 3 rounds J. King ay kay Marshall. All 3 rounds binigay ko kay Marshall. Dami sa'yo. Briefly, binoto ko po si Marshall kasi mas natripan ko yung pagiging technical niya. Tapos choke po si Lip. Binoto ko si Marshall, bigat ng bars niya. Kitang-kita naman all 3 rounds kay Marshall.